Good day mga ka-fishkeeper. For today's video po, meron na naman po tayong napulot na aquarium sa basurahan. Maremedyohan pa naman. Sayang kasi. Yan. Galing ako sa paghatid kay Bossing. Yan. May nakita po akong aquarium sa basurahan. Kaya pinulot ko. And, para sa atin mga ka-fishkeepers, pwede na po to. Gaya nga sabi ko doon sa isang video ko na sa fishkeeping hindi pagandaan ng panglalagyan ng mga isda. As long as kaya nyo silang alagaan at alam nyo kung paano mag-alaga ng mga isda, okay na po yung mga ganitong panlalagyan, mga DIY. Glass kasi ito mga ka-fishkeepers, so alam nyo naman kapag wala tayong budget, tiyatsaga po tayo sa ganito muna. So ito na po mga ka-fishkeeper, natanggal ko na yung tali. Ang dumi-dumi pa niyan. Yan. So ito, yan, linisan ko pa yan. Ayan, kita nyo galing talaga to sa basurahan. Oh, ayun. Yan. Kinuha ko kasi pwede pa. Meron na naman, dalawa kasi to, yung isa maliit. So kinuha ko at yung flooring ng isa maliit. I-cutting natin kasi dito yung isa, basag kasi ito. Yan o. So, basag yan. Ito yung ipalit natin, i-cutting natin to. So yan. Pwede pa po to. So ayan po mga ka-fishkeeper, ayan po kita nyo yung dumi, may lupa. Umulan talaga kagabi kasi, so ayan, natambak na to siguro, tinapon na ng may-ari kasi basag po dyan. Hindi to nabasag sa pagtapon to, nabasag sa pagtapon nila. So ayan, iwak na lang. Okay pa to mga ka-fishkeepers. Ayan, maganda siya kasi may aluminum pa siya dito sa kanto. Ayan, maganda to kasi yung palitan natin ito lang ito yung one side lang. So yung kasama nito maliit nabasag, so ito kinuha ko yung retaso niya. Ayan po, yan yung ipapalit natin dito. So lilinisan natin. So yan, papakita ko sa inyo. So hindi ko na ipapakita kung paano ko nilinisan, papakita ko sa inyo pagkatapos ko linisan kasi ipapatuyo ko pa to mga ka-fishkeepers. I-disinfect pa rin natin para mawala ng bakterya. So ayan na nga, disinfect na po natin ng Nethelin Blue at asin mga ka-fishkeeper para mawala yung bakterya. Yan po, ibabad ko po ng 24 hours. After disinfect, ayan na po ang ating aquarium. Nagready na po ako ng aking lupa at nakakuha natin tayo ng riverbed soil. So galing po yan sa tabing ilog, buhangin. So kukuha na po tayo ng ating mga aquatic plants para gagamitin sa ating planted tank mga ka-fishers. So ayan po, hindi ko na ibabanggit kung ano-anong halaman ang nandito. Ilalagay ko na lang sa ating screen para malaman nyo kung anong halaman ang aking ginamit sa ating planted tank mga ka-fishkeepers. At dito kumuha rin ako ng aquatic plants sa ating mga breeders. Ito nga pala ang aking mga breeder mga ka-fishkeepers ng mga feeder gapi po yan. At ng ating mga blue panda na dwarf gapi po yan mga ka-fishkeepers. Diyan po sila. Then after, ayan po yung ating mga aquatic plants na gagamitin para sa ating planted tank mga ka-fishkeepers. Okay na po. And then dito may lupa na at sinabi ko nga kanina na nakakuha na ako ng buhangin na galing sa tabing ilog. So ayan po, ilalagay na natin mga ka-fishkeepers. Paulit-ulit lang natin lagyan hanggang sa matansya natin at make sure na makapal po ang lupa kaysa buhangin. At itansya nyo lang kung gaano kakapal yung lupa at medyo manipis naman yung buhangin na ilagay ninyo para merong paghawakan ng mga ugat ng ating mga aquatic plants pag lumago na po ito, hindi madaling mabunot. At after na po, maglagay na po tayo ng tubig para lulutang po yung mga bubbles na galing sa lupa at yung malabong tubig ay lalabas po lahat. Ayan po. Then make sure na ipaplat po natin para masiksik talaga at lalabas talaga yung mga bubbles na namumuo dyan sa ating mga lupa. And then ka-fishkeepers, sa paglagay nga pala ng tubig, siphon nyo lang at ulitin nyo lang ng 3 beses mga ka-fishkeepers hanggang sa luminaw talaga yung tubig natin mga ka-fishkeepers. So ayan po, inulit ko lang 3 beses at malinaw na po yung tubig. Then magtatanim na po tayo ng mga ating aquatic plants mga ka-fishkeepers para sa ating planted tank. Yan ka-fishkeepers, gaya nga ng sabi ko, ito po ang ginamit ko ng mga aquatic plants sa ating planted tank na ito para naman magka-idea din po kayo mga ka-fishkeepers. Ayan, di ba? Yung ating aquarium galing sa basurahan at ayan na po, nagawa natin ng paraan na i-repair po natin ng maayos.
At yan na po, pasensya na kayo kasi yung ating cellphone na lobat. Ayan, direct na po at natapon natin yung ating planted tank mga ka-fish keepers. Ayan po, galing sa basurahan po. At nilagay ko nga pala yung ating one pair na albino full black ka-fish keepers. So dyan po sila. So ayan po yung ating planted tank mga ka-fish keepers. So hindi na masama, galing sa basurahan, i-repair natin ng maayos. So ayan na po, may bago na tayong aquarium at ginawa nating planted tank. And I hope na marami po kayong natutunan at meron napulot na aral na hindi lahat ng tinatapon wala nang kwenta. Don't forget to like, share nyo naman yung video na to, at kung sa Facebook panood, i-follow mo ako, at kung sa YouTube naman, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel mga ka-fish keeper. At sa nga pala, munti ko nang makalimutan, naglagay nga pala ako dyan ng labarak, kalating kilong labarak, at dinagdagan ko ng bioring. Ayan po, at yan, plant na yan, maging okay yung tubig, beneficial bacteria na mga ka-fish keeper. Dadami yung good source ng beneficial bacteria galing sa labarak, galing sa ceramic bioring, at sa mga plants mga ka-fish keepers. Ayun po, may salamat sa panonood. Paalam!